Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawa ko ulit ng current favorites. Medyo matagal-tagal na yung last favorites ko. So, I'm excited for a new one and meron kasi ako mga bagong ipapakita sa inyo kaya I decided na kailangan ko na mag-film ng current favorites. Again, hindi ko ginagawa to monthly kasi nga hindi naman pa iba-iba yung mga ginagamit ko every month. So, ginagawa ko lang to pag may mga bago akong ipapakita sa inyo or may mga gusto akong i-share sa inyo. So, ayun lang. Without further ado, let's start with my current favorite. So, ayun. Magsisimula ako sa skincare products kasi may papakita lang ako sa inyo. Ito guys, nakita nyo na to pero gusto ko lang sabihin na I would really repurchase this kasi naubos ko na silang lahat. Ito na lang yung natitira, yung Laneige Perfect Renew Emulsion. Ito yung nabili ko sa Shopee na isang kit talaga na trial kit. Lahat sila naubos ko na. Ito na lang yung natitira and hindi talaga ako nag-breakout sa kanya. I know may mga breakout ako dyan pero hindi yan dahil dito. Malapit na kasi si Rantay. So, I would definitely repurchase this from Shopee kahit trial kit lang kasi nagustuhan ko siya. And ganun kasi talaga ako pag sa skincare. I tend to stick sa mga products na hindi ako nagbe-breakout kahit na hindi naman ako nakakakita ng ganun kabonggang effect sa kanya kasi wala naman akong nakikitang bonggang effect dito na mo-moisturize lang niya yung skin ko. Hindi ako nagbe-breakout sa kanya. Okay na ako dun. So, ayun lang. I just wanna give a shout out to this. Tapos, another skincare product that I have been loving is this Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Water from the brand The Same. I got this from Althea, Korea, Philippines. And ito guys, hindi ko lang to ginagawang toner or moisturizer or what. Pinanglilinis ko din to ng brushes ko. Yung madali ang paglilinis lang, yung nilalagay ko lang siya sa tissue tapos nirarub ko dun yung brushes ko. Spot cleaning, ayun. Gustong gusto ko tong ginagamit kasi tanggal. As in, tanggal lahat ng dumi ng brushes ko, pati sponge. Actually, marami din sa inyo nag-comment na gustong gusto nyo to. So, ayun, nagustuhan ko rin siya. Hindi rin ako nagbe-breakout sa kanya. So, I have been really loving this. Okay, let's proceed with makeup products. Magsisimula muna ako sa esponja. I have been really loving the Watsons sponge. Ito yung Mine Beauty sponge. Batawag dito? Basta napakita ko to sa isang vlog. I think mga nasa 199 pesos to. Basta makikita lang talaga to sa Watsons, guys. Gusto ko siya kasi sobrang lambot niya and madali lang siyang linisin. Hindi rin siya ganun kamadaling mapunit. Tingnan niyo yung sa akin. Sobrang tagal na nitong sponge na to sa akin pero hindi pa siya napupunit ng bonggang-bongga. Yung ayaw ko lang dito, guys, medyo marami siyang nasusoak up na product, pero carry lang naman. Yung technique na lang talaga is gamitan mo na lang yung fingers mo to put on the foundation or concealer or what, and then tsaka mo siya i-blend using the sponge. Okay, ito na talaga guys. Makeup products na talaga. First on my list is the LA Girl Pro Face High Definition Matte Pressed Powder. Lagi itong nasa makeup bag ko kasi sobrang gustong gusto ko siya. Hindi nga lang ako ganun ka sigurado kung okay ba yung oil control niya, pero gustong gusto ko kasi yung shade niya guys. Yellow undertone talaga siya, kaya kahit na anong foundation gamitin ko, magiging okay talagang tingnan dahil sa kulay ng pressed powder na to. Tapos maganda rin yung salamin niya and then may kasama na siyang puff. Sobrang gusto ko to guys, as in this is worth a try. By the way, I am in the shade Classic Ivory. Yellow undertone siya guys, so sobrang ganda. Okay, next is concealer. The concealer that I have been loving and using for the past few weeks or month or so na siguro is this Misha Eye Brightener. Lagi ko siyang ginagamit guys. Every time na gusto kong gumamit ng concealer, I always go for this. Kasi nga guys, napapansin ko talaga, ito lang yung tanging concealer na hindi talaga ganun ka-over magbitak sa under eyes ko. Yung iba kasi nagbibitak sila and hindi ganong magandang tingnan. Ito, minimal as in sobrang minimal lang talaga. And aside from that, sobrang affordable. 180 pesos lang ata to sa Althea, Korea, Philippines. So let's proceed with pangkilay. Yung pinakauna is this LA Girl Brow Gel in the shade brown. Ito talaga yung ginagamit ko the past few weeks. Siguro mga 2 to 3 weeks na. And gustong gusto ko siya, lalo na pag gusto ko plakadong-plakado yung eyebrows ko. Ito yung ginagamit ko. Yung ayaw ko lang sa kanya guys, pag napasobra ka na, medyo mahirap na siyang ayusin. So, kailangan talaga light-handed ka lang, konti lang yung ilalagay mo. Ganon. So, let's proceed with the mascara that I have been using for the past few weeks. Alam nyo na siguro to kasi lagi kong pinapakita to sa mga vlogs and videos. Ito yung Misha 4D Mascara. I also got this from Althea, Korea. Nasa 180 pesos lang din. Again guys, maganda naman talaga tong mascara na to. Hindi nga lang talaga niya nahuhold yung curl ng maayos. Pero yung effect niya sa lashes, very natural looking. Hindi kasi ako mahilig dun sa mga spidery looking eyelashes. Gusto ko yung natural looking lang, yung mahaba. Ito yon. Basta maganda siyang tingnan. Let's proceed with blush. The blush that I have been loving for the past few weeks is itong e.l.f. Blush Palette in the shade Light. Ito yung ginagamit kong blush lately. Lalo na tong shade na to, itong parang peachy orange na something like that. Basta itong orangey shade na to, ito yung lagi kong ginagamit. Minsan, minimix ko tong tatlo.
ko. Itong mga pink shades, hinahalo-halo ko sila. Pero lately, ito talaga yung ginagamit ko. Sobrang gustong-gusto ko to kasi very pigmented, pero it's very forgiving. Madali lang siyang i-blend. Hindi siya yung blush na parang nagkukumpol lang dito sa isang side or dito sa apples of your cheeks. Sobrang dali lang niyang i-blend, kaya I believe okay na okay to for beginners. So for highlight, yes, may paborito akong highlighter, guys. This is the Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder in the shade Precious Petals. This was given to me by Tony Sia. Hello, Tony. Thank you. Sobrang ganda, guys. I have been using this for the past few weeks and sobrang ganda. I'll give you guys a swatch, ha. Para siyang champagne pop, pero mas maganda talaga siya sa champagne pop. I don't know if the camera is giving it justice, pero sobrang ganda ng highlighter na to. Sabi ko nga sa sarili ko, sana hindi na lang ako bumili ng Becca highlighter, ganun, kasi sobrang mahal. Ang dami ko pang mabibili sa 2,000 pesos na highlighter. Mas makakabili ka pa ng ilang ganito. Sobrang ganda nito, guys. As in, medyo blinding highlight siya kung dadamihan mo talaga yung paglalagay. Pero kung subtle lang naman yung gusto mo, achieve na achieve din. Basta sobrang ganda nito. And I know for sure napaka-affordable lang nito kasi Wet n Wild. And I think nasa Shopee to, guys. Nakita ko to sa Shopee. Hindi ko lang siya binili kasi medyo hindi ako naiintriga sa packaging niya. Pero when I tried it, sobrang ganda. I cannot. So, ayun, let's move on to lipsticks. Medyo konti lang yung favorites na ipapakita ko. Kasi yung ibang favorites ko, guys, paulit-ulit na. So, hindi ko na sila i-mention. Ito na lang, itong mga bago kong favorites. First is this Minaw Liquid Lipstick. Alam ko, marami pa rin naiintriga sa brand na Minaw. Pero when I tried it, guys, wala namang nangyaring masama sa lips ko. And sobrang dami sa inyo yung nagtanong kung anong lipstick gamit ko nung pumunta kami sa Huawei event. Ito yun. Kung pansin nyo sa vlogs na nagda-dark lipstick ako, ito yung gamit ko. This is the Minaw Liquid Lipstick in the shade Saint. Lagi din tong nasa bag ko kasi nga pag gusto kong mag-dark lipstick, ito yung ginagamit ko. I'll give you guys a swatch, ha. Ayan siya. Ito yung suot ko nung Huawei event. Okay yung Minaw, guys. Walang nangyaring masama sa lips ko. Very, very long lasting and sobrang matte. Maganda siyang tingnan lalo na on pictures. Sa vlogs, okay din kasi marami sa inyong nagtanong. So, ayun. Okay naman siya for me. So, another lipstick that I have been wearing for the past few weeks is the Tarteist Lip Paint in the shade Candy ata yung shade nito. Sample size lang to kasi binigay lang sa akin to ni Ma'am She Beauty Mayhem or Journey with Beauty. Pero kung naaalala niyo yung video na whitening chuva ko, yung ultimate secret sa pagpapaputi, shower routine, yun, yung mga video na yun, what's in my makeup bag. Ito yung suot kong lipstick doon. Ano lang siya, guys, peachy na matte liquid lipstick. Tapos sobrang bango pa nito. Ay, sobrang bango. Para siyang may mint sa kanya. Para siyang may oil na pang massage. Ganon. Tapos, once nilagay mo na siya sa lips, so, may parang minty feeling kang mafe-feel. And sa lahat ng liquid lipstick na na-try ko, ito lang yung liquid lipstick na hindi talaga drying. Sobrang gustong-gusto ko to. Lalo na pag crack na crack yung lips ko that day. Tapos, gusto kong mag-liquid lipstick. Ito yung ginagamit ko kasi sobrang moisturizing niya kahit liquid lipstick siya na matte. Tapos, last but not the least, I have also been loving the Sassy Colors lipstick in the shade Chocolate Sunflower. This is how the packaging looks like. Ewan ko kung napakita ko na to sa inyo, but ayan siya. Sa lahat ng shades na meron ako, kasi may 4 akong shades sa likod, ito yung pinaka gusto ko kasi ito yung shade niya. Para siyang yung Tarte na Tarteist lip paint, pero nasa lipstick bullet siya and hindi siya ganun ka matte. Sobrang ganda nito, guys. As in, very, very moisturizing. Ayan siya. Whenever I swatch this, parang gusto ko na siyang ilagay sa lips ko kasi sobrang ganda ng shades. Ito kasi yung mga bet kong shades lately, guys. Yung mga corally, mga peachy. Gusto kong mag-dark lips minsan, so ito yung ginagamit ko. Pero most of the time, ganitong mga kulay yung sinusuot ko. And gusto ko rin itong ipakita sa inyo kasi very underrated yung Sassy Colors, guys. Magaganda yung mga products nila pero hindi masyadong napapansin sa social medias or sa YouTube man lang. Minsan lang ako nakakarinig ng mga nagre-rave ng Sassy Colors, pero maganda ang mga lipsticks nila. Very moisturizing, very opaque, maraming shades na pagpipilian. Maganda, guys. Tapos for sure, murang-mura lang. So, ayun, maganda pa yung packaging, maganda pang display sa vanity mo. Kaya nasa unahan talaga sila ng vanity ko. Kaya ayun, check out Sassy Colors, guys. Maganda yung mga products nila, lipsticks, blushes, maganda rin yung powders. Murang-mura lang din. So, ayun lang. That ends my current favorites for this month. Again, hindi ako gumagawa ng monthly favorites, guys. Ginagawa ko lang to kung may mga bago akong ipapakita sa inyo, kung may mga bago
bago akong products na gustong i-share sa inyo. Pero I'm still glad na na-share ko sa inyo yung mga current favorites ko. Again guys, the list of the products that I have mentioned, ilalagay ko sa description box para kung gusto nyo mag-shopping sa department store, i-screenshot nyo na lang, tapos dalhin nyo na lang yung listahan nyo. Ganun kasi ako. Ini-screenshot ko yung mga description boxes ng mga favorites. But anyways guys, thank you so much for watching. Daghang salamat guys. Please don't forget to like this video kung gusto nyo pa ng mga current favorites on my channel. And please, sa mga bago dyan, please don't forget to join the family by clicking the subscribe button. Libre lang mag-subscribe. And para sa mga baby girls ko dyan na nakasubscribe na, don't forget to click the notification bell para updated kayo once nag-upload ako ng bagong video. And para na rin to avoid na ma-unsubscribe kayo sa channel ko. Thank you guys so much for watching. I hope to see you soon and daghang salamat. Bye!